Yung spiritual na pwedeng ikaso sa inyo. Ang hukom ay hindi tao, kundi isang Diyos na marunong magpatawad. Ang elemento ng pagpapatawad ay mayroon pong tatlo. Unang-una, ang pag-amin po, ginawa mo yon. Pangalawa, ang paghingi ng tawad o pag-sorry, ginawa mo rin yon. Ngunit ang pangatlo po ay yung mabigat. Dahil po, ang paghingi ng tawad ay yung pagtupad po na hindi mo nagagawin ang iyong ginawa. Sana naman, ito na ang huling pagkakataon na matukso ka. Panindigan mo at maging matatag ka. Manalangin ka sa Diyos na hindi ka mahulog uli sa kasalanan. At para sa iyo, Julian, ang payo ko sa iyo, ipaglaban mo ang iyong karapatan bilang asawa ni Jonathan. Ang iyong pagmamahal ay buong buo. Walang kahati sa iyong puso, kung sino mang babae. Dahil nakaukit na ang pangalan ni Jonathan sa iyo bilang iyong asawa at kabiyak. Kaya po, panindigan mo ito. Ayan, lumuluhod na po. Upang humingi ng tawad, tawad mo tayo, buuin ang pagmamahal ang pamilya ito. Maraming salamat po, Reverend Father Sonny Merida. Jonathan, napakasakit at napakahirap ng ginawa mong ito sa iyong asawa. May gusto ka pa bang sabihin sa kanya? Nahihiya po ako talaga sa nangyari. Alam ko nasaktan kita. Kaya kung hindi mo ko kayang patawarin, mag-aantay ako. Sa harapan mo, tinatapos ko yung relasyon namin ni Annalyn. Kaya patawarin mo na ako. Tulungan mo ko kung paano kita maibabalik sa akin. Ayaw kong mawala ka. Mahal na mahal kita eh, lalo-lalo na yung mga bata. Julian, handa mo bang patawarin ang iyong asawa na si Jonathan? Opo. Ano? Sana lang, Jonathan, ang hangad namin, hindi mo na muling sasaktan ang asawa mo. Yung pangako mo na magbabago ka, sana nga talaga magawa mo yon, Jonathan, ha? Opo. At hangad naming lahat dito sa face-to-face na maging maayos na at buo ang inyong pamilya at sana talaga matupad ni Kuya Jonathan ang kanyang pangako na hindi na niya uulitin. Nasaktan ka pang muli at ang mga bata. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo. Ano ba ang ating pong natutunan sa isyong ito? Ang sabi nga po sa isang kanta, "O tukso, layuan mo ako." Dahil ang tukso po, maraming winawasak na tahanan at marami po talagang matang paluluhain. Ang asawang ipinagpalit po sa iba ay higit sa lahat at ang mga anak. Isipin po sana ninyo na napakarami pong bagay na mali at walang magandang ibubunga sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Kaya sana po, habang maaga, habang may pagkakataon pa, umiwas na po tayo. At sana rin po, nakita natin kung gaano kasakit para kay Ate Julian ang pakiramdam po ng isang taong naloko. Kaya sana po, huwag po nating lokohin at paglaruan ang mga taong mahal po natin. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel. Ang Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating mahal na trio, tagapayo,
ang ating po mga sausawero at sausawera. Sa ating po mga naging bisita at naka-face-to-face po natin ngayong araw na ito at nagbahagi po ng kanilang kwento, maraming salamat po. Samahan niyo po ulit kami para sa isa na namang kwentong kapupulutan po natin lahat ng payo at aral. Ako po muli, ang inyong siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Hindi po ninyo binigyan ng paggalang ang isang bagay na kahit siya pa ay bulok, yun po ay iniwan sa kanya ng kanyang anak na namatay. Alam ko po yun. Oh, bakit hindi po ninyo pinahalagahan? Siya ba nagpahalaga rin sa akin? Hindi naman Hindi ako lasing na lasing. Ikaw ang lasing. Alam mo, ikaw ang lasing nun, hindi ako. Hindi ho kaya, kung hindi kayo umiinom pare-pareho, baka wala tayong ganitong problema? Hindi naman po ako ganong lasing po nun, ma'am.